Magandang gabi po sa ating lahat. Narito po tayo sa ating every Wednesday online service. Ito po ang lingkod, Pastor Romy Olaso ng Pateros Evangelical Church. Ang titingnan po natin sa gabing ito ay tungkol po sa tinatawag natin pagtitipon. No? Dito kasi sa awit 40, sinasabi po rito ang dahilan ni Haring David, bakit siya napupunta sa mga pagtitipon. Lalo na ng mga mananampalataya. Kasi dapat mayroong reason bakit tayo pupunta sa bawat pinupuntahan natin. Ito, titignan natin isa-isa. Kung ano yung, bagamat meron pa pong iba dahilan, pero ito po yung pinaka-main concern na nakikita ko po, base dito sa awit 40. Pero bago tayo magpatuloy, hingi tayo ng tulong sa Diyos, ating Panginoon, dahil merong dahilan kung bakit tayo nagkakatipon ngayon sa mga oras na ito sa pamamagitan po ng online. Panginoon, maraming salamat. Dahil ikaw isang Diyos na kahit kailan, hindi mo hinayaan na gumawa kami ng mga bagay na for the sake na may magawa lang. Palaging pinapaalala, sinasabi mo po sa amin, ano bang reason kung bakit mayroong mga bagay na pag-aaral o pagtitipon. Kaya sa gabing ito, Panginoon, umaasa kami na tuturuan mo po ang inyong abang lingkod para masabi po, may pahayag ko po, kung anong gusto niyong pahayag patungkol po sa sinasabi po ng inyong salita, upang magkaroon po ng katuturan lahat ng ginagawa namin pagtitipon. Kaya muli, Panginoon, sa tulong po ng inyong Espiritu Santo, makikita, maunawaan po namin ito. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Ang gaya nga po ng tanong ko kanina, ano ang dahilan ni Haring David? Bakit siya nagpupunta sa mga pagtitipon, lalo-lalo na pagkasama po yung mga mananampalataya? Unang-unang dahilan, upang ihayag paano siya iniligtas ng Diyos. Awit 49. Ang pagliligtas mo'y aking inihayag, saan man magtipon ang iyong mga anak, di ako titigil ng pagpapahayag. So yun pala, ang unang reason kaya nagpupunta si David, nakikipag-usap sa mga tao, ang unang-unang dahilan niya ay para ipahayag niya, ipagmalaki niya kung paano siya nililigtas ng Lord. No? At sabi niya rito, hindi siya titigil. Ibig sabihin, hanggat nabubuhay siya, hanggat kaya niya, gagawin niya na ipapahayag niya, ipagmamalaki niya kung paano siya nililigtas ng Diyos. Sana ganun din po yung attitude natin. Na kapag mayroong mga pagtitipon, hindi po pwede na hindi tayo makakapag-inject o masasabi natin kung ano yung kabutihan ng Diyos. Lalo na po, no? Lalo na po pag nasa loob po tayo ng church. Kaya nga po may tinatawag po tayong, kaya nakakalungkot nga lang po, kakaunti na katin, yung tinatawag po nating Thanksgiving night every last Wednesday. Nakaraan po yun. Pero sana sa susunod ng mga pagtitipon, makasama po namin kayo. No? Alam niyo po, pagka nagkakaroon po ng pagtitipon, dito nagkakaroon na, nagbibigay ito ng pag-asa sa mga pagtitipon. Kagaya nung nangyari po ng last Wednesday, nagbigay po ito ng ng pag-asa. Bakit pag-asa? Tingnan niyo po rito sa Hebreo 10:24-25. Sabi rito, verse 24, sikapin din natin gisingin ang damdamin ng bawat isa sa pagmamahal sa kapwa at paggawa ng mabuti. Alam niyo po, yung very presence ng bawat isa, nagbibigay po ito ng masasabi natin na ginigising natin yung damdamin ng bawat isa. Bakit? Kagaya po noon, kahit umuulan, nagdatingan yung iba. Kahit, ako, sasabihin ko po sa inyo na totoo, minsan may nakausap ako eh. Panggabi siya, kasi meron pong pagkakataon na ang gawain po isa umaga, lalo pagkalinggo. Panggabi siya, nagtatrabaho siya gabi. Pero, hindi muna siya natutulog. Pupunta muna siya sa simbahan bago siya matulog. Hindi ko po sinasabi sa simbahan siya matutulog ha. Ibig ko sabihin, sabi ko sa kanya, paano yan? May mahihirapan ka. Kasi daw, kung matutulog siya, halimbawa, ang tapos po ng kanyang trabaho ay alas 6, uuwi siya, hindi siya magigising ng alas 9 ng gawain sa church. So, anong gagawin niya? Ang ginagawa na lang niya, nagbibigay po siya ng oras, kumbaga sa imbis na matutulog muna siya, pupunta muna siya ng simbahan. Ako, naniniwala po ako, pagpapalain po ng Diyos itong taong ito. Hindi ko na po babanggitin sa inyo, pero alam ng Diyos, ikaw kung sino ka man na aking tinutukoy, alam mo yan na ikaw yan. Alam ng Lord kung gaano mo pinapahalagahan yung gawain. Kung paano
inaalala mo na dapat pag merong sa pagsamba, lalo pagkalinggo, nandiyan ka kahit puyat ka. No? Sabi pa rito sa verse 25 ng Hebreo, huwag natin kaliligtaan ang pagdalo sa ating pagtitipon, gaya ng nakasanayan ng iba. Ano po ninyo? Yung dapat na ginagawa natin, nakatatak na yun sa isip natin. Parang ganito po. Dapat ito, Sabado pa lang, nakahanda ka na. Nakahanda na yung damit mo, nakahanda na yung susuot mo, lahat ng gagawin ng dapat dadali mo pagdalo sa gawain, dapat nakahanda na. Bakit? Kasi ito yung paraan na pag napakita mo, no, nakasanayan mo na yung pagdalo at ito ay nagiging kagalakan para sa'yo. Hindi mo napapansin. Yung very presensya mo pa lang doon sa loob ng church, nagbibigay na ng kalakasan. Ako personally, sabihin ko po sa inyo, kayong nanonood po, nakasama ko sa church, pag pumunta ka sa simbahan, nakita kita, may kagalakan na ako. So, ibig sabihin, ini-encourage mo na ako. No? Ini-encourage mo na ako. Kasi sabi rito sa kasunod, sa halip, palakasin natin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayon nakikita nating malapit na ang araw ng Panginoon. Pag binabasa po natin ang mga nangyayari sa paligid natin, nagpapatunay lang po na malapit na dumating ang Panginoon. So pag nagkikita-kita tayo, nagtitipon-tipon tayo sa loob ng church, pinapalakas natin ang bawat isa. Kagaya nga po nung sinabi ko, kalakasan kayo ng mga nagpupunta sa simbahan. Para sa akin, bilang leader o pastor po ninyo, nagkakaroon po ako ng kagalakan kasi yan pag nakita ko po kayo sa loob ng simbahan, sa oras ng ating pagsamba. Sana gayun din kayo, vice versa. Pag napapunta po kayo doon sa loob ng church, talagang lumalakas kayo, tumitibay kayo, at na-encourage ka doon, lalo sa mga pinag-aaralan natin. Kaya nga po mayroong pag-aaral ng salita ng Diyos eh. Nagbibigay po ito ng encouragement. Yung pag-aawitan natin, nagbibigay ito ng encouragement. Bre mo, kakantahan mo yung Diyos, sasabihin mo kung paano ka niligtas ng Diyos, kung paano pinahayag ng Diyos ang niyang kabutihan, ang kanyang pagmamahal. Sa awitan pa lang natin, encouragement na ito eh. Dapat, kung binibigyan natin ng importansya ito, makikita mo, bibigyan ka rin ng importansya ng Diyos. Makikita mo kung paano kanya i-encourage sa pamamagitan ng awitin, sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Pangalawa, na dahilan, bakit si David ay nagpupunta sa mga pagtitipon, letter B, upang ihayag ang pagtulong ng Diyos. Again, pinagmamalaki na ulito ni David. Sabi niya sa awit 40:10, ang pagliligtas mo'y ipinagsasabi. Pag pinagsasabi, ibig sabihin pinagmamalaki mo. No, bakit? Ilang beses? Bakit sinasabi ni David? Ilang beses na ba siyang lumaban ng gera? Ilang beses na ba merong gustong pumatay sa kanya, pero nagtatagumpay siya? Gumagawa ng paraan ng Diyos. Isa na rito, yung si Saul. Diba? Yung haring Saul, nung hindi pa hari si David. Naiinggit sa kanya, nagsiselos. No? Pinagmamalaki ito ni David na siya ay hindi napahamak. No? Sabi niya rito, ang pagliligtas mo, pinagsasabi ko, di ko inililihim. Bakit? Kasi si David hindi madamot eh. Hindi madamot. Alam niyo po, pag sinasabi natin yung kaligtasan, actually, pagsasabi po ng kaligtasan, yung ginawa ng Diyos sa atin, hindi lang sa loob ng church. Dapat paglabas natin sa church, ito po yung lifestyle natin. Sinasabi natin, ipinagmamalaki natin na napakabuti ng ating Diyos. Kung paano gumawa ng mga bagay na magaganda Diyos, kung paano inayos ang buhay po natin. Dapat pinagmamalaki po natin yun. Hindi tayo dapat tumikom, hindi dapat tayo ipipinid lang natin yung ating mga labi. Kailangan sabihin po natin ito, kagaya kay Haring David, hindi siya nahihiya. Hindi siya nahihiya. Ang tanong, bakit ka nahihiya? Ipagmalaki. Ang Diyos na nagbibigay sa iyo ng buhay. Ang Diyos na nag-iingat sa iyo. Ang Diyos na nagbibigay sa iyo lahat ng pangangailangan. Hindi ba dapat ipagmalaki natin yan? Huwag nating ilihim. No? Kaya nga wala po yung mga kasabi na secret Christian. Wala po na dapat ganun. Dapat pinagmamalaki natin, sinasabi natin. Sabi niya rito, hindi ko sinasarili. So, hindi makasarili si David. No? Hindi makasarili. Ano pa? Pati pagtulong mo at pag-ibig na tapat sa mga lingkod mo'y isinisiwalat. Wow! Di ba napakaano po nito na ipagmamalaki mo? No? Na kung paano ka tinutulungan ng Diyos doon sa problema mo. Kaya nga, again, inaano ko po yung every last Wednesday Thanksgiving night. Hindi lang po alam ng iba kung gaano katindi yung impact
nung bawat encouragement na binibigay natin. Kung paano gumawa ang Diyos, kung paano tinulungan sila ng Diyos, kung paano, di ba? Nakakapagbigay ng encouragement. Kaya lang, kung hindi ka pupunta sa pagtitipon o mga gathering, paano namin malalaman? Paano malalaman ng ibang tao kung paano gumawa ang Diyos sa'yo sa buhay mo? Dapat ipagmalaki natin to. Huwag nating inihim yung magagandang bagay na ginawa ng Diyos sa atin. Kaya sabi rito sa Awit 22:22, mga ginawa mo'y ihahayag ko sa aking mga kababayan, sa gitna ng kapulungan, ikay papupurihan. Again, ito po yung ginagawa natin every Wednesday. Pati yung Sunday. Ginagawa po natin ito, nagpupuri, pasensya na po kayo ha. Hindi po OA, pag during celebration o during worship service natin na magtaas ka ng kamay pag-aawit ka na, hindi po OA yun. Actually, yun po yung ginagawa ng mga Israelita nila Haring David noon. Talagang nagpupuri sila, nagpapasalamat. Parang ganito po kasimple. Di ba pag manonood ka ng basketball, yung team mo nanalo, di ba napapaganon ka? Di ba? Napapapalakpak ka dahil yung team mo nakakalamang. Pag nakilord po tayo, lamang na lamang tayo. Bakit? Kasi the more na pinupuri natin si Lord, the more na natutuwa siya sa atin. At ito po palagi kong sinasabi, kapag natuwa si Lord sa atin, ano kaya ang pwede niyang gawin sa atin? Isipin niyo pong mabuti. Ako palagi ko pong sinasabi ito. Pag natuwa ang nanay at tatay mo, dahil meron kang ginawang napakaganda, hindi ba ibe-bless ka niya? How much more kaya si Lord? Natuwa siya, pinagmalaki mo siya, ibinahagi mo siya, nagbigay ka ng encouragement sa bawat isang tao, sa bawat taong nakakasalamuha mo, nakikita mo sa mga pagtitipon. Hindi ba matutuwa si Lord? Ano ang pwedeng gawin ng Lord sa'yo? Ganun kasimple. Ano ang gagawin ng Lord sa'yo? Kapag nakita niya na pinagmamalaki mo, kahit kaninong tao, ang ginawa niya sa'yo. Ginawa niya sa atin. Dapat ipagmalaki natin yan. Una, upang ihayag paano siya iniligtas ng Diyos. Upang ihayag ang pagtulong ng Diyos. Pangatlo, upang ihayag ang wagas na pag-ibig ng Diyos. Ito po yung pinakamatindi po eh. Di ba dapat pagmamalaki natin kung gaano katindi yung pag-ibig ng Diyos sa atin? Awit 40:11. Aking nalalaman, di mo puputulin, Yahweh, ang iyong pagtingin sa akin, wagas mong pag-ibig at iyong katapatan, mag-iingat sa akin magpakailanman. Hindi po ba napakasarap pong marinig ito? No? Na hindi puputulin ni Lord yung pagtingin sa atin. Yung wagas niyang pag-ibig, yung kanyang katapatan, mag-iingat sa atin magpakailanman. Take note ha. Hindi lang po, halimbawa ako po, nagpunta ako sa church, hindi lang ako. Pati yung pamilya ko madadamay po sa katapatan ng Diyos. Of course, mas maganda kung makasama natin sa loob ng church ang ating buong pamilya. Pero alam po ba ninyo? Ito palagi ko pong sinasabi ito maski sa kapulisan eh. Pag nagsasalita ako eh. Pag nagtatrabaho sila, kumikilos sila ng may katapatan, pangako ng Diyos yun, hindi lang tayo ang makakaranas ng katapatan ng Diyos. Pati yung pamilya natin madadamay sa katapatan ng Diyos. Di ba nakakatuwa po yun? Pag alis mo sa bahay, nagtatrabaho ka, alam mo kung paano ka iniingatan ng Diyos doon sa loob, sa trabaho mo, iingatan din ng Diyos ang pamilya mo na temporary iniwan mo dahil magtatrabaho ka. Hindi ba nakakatuwa po yun? Isang kagalakan po yun. Sa bawat pagtitipon, dapat palaging nasa isip natin, matutuwa kaya si Lord dito sa gagawin ko sa pagtitipon na ito. Maipapahayag ko kaya ang kabutihan ng Diyos, ang kadakilaan ng Diyos sa pamamagitan ng pagtitipon na ito. Dapat sa bawat pagtitipon, nakakapag-inject tayo, nasasabi natin, ang tungkol sa kabutihan ng Diyos. No? Bakit ba? Bakit ba kailangan natin pagmalaki? Lalo ng ating Panginoon. Sabi po rito sa Romans 5:8-9, ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa, yamang sa pamamagitan ng kanyang dugo, tayo ngayon ay napawalang sala, lalong tiyak na maliligtas tayo sa puot ng Diyos. Alam niyo po, napaka tindi ng pagmamahal ng Diyos sa atin. No? Kahit na tayo makasalanan pa, hindi pa tayo humingi ng tawad, namatay na ang ating Panginoong Diyos para tayo
ay tubusin sa ating mga kasalanan. Ngayon pa lang, hindi pa tayo lumalapit sa Kanya, sa pamamagitan ng ganyang dugo, tayo ay napapawalang sala. Of course, kailangan humingi tayo ng tawad, lumapit tayo sa Kanya. Aangkinin natin, i-claim natin ito. Pero bakit gagawin ito ng Diyos? Kasi mahal na mahal tayo. Ganun po katindi pagmamahal ng Diyos sa atin. Kaya ito po yung kabuuan ng Bible, yung sinasabi sa Juan 3:16. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sinumang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kapatid, sa pagtitipon natin, sa pag-aaral natin sa gabing ito, gustong sabihin ng Diyos sa iyo na gusto Kanyang iligtas. Gustong sabihin sa iyo ng Diyos na gusto Kanyang tulungan. Gustong sabihin ng Diyos sa iyo na mahal ka Niya. Ang tanong, hindi mo ba aangkinin itong pagmamahal ng Diyos na ito? Ang kailangan lang natin, no? Sumampalataya at manalig sa ating Panginoong Hesus at tayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Hindi gusto ng Lord na mapahamak tayo. Hindi gusto ng Lord, no, na ang sino man sa Kanyang nilikha ay mapahamak. Gusto niya lahat maligtas. Kaya binigay niya ang Kanyang bugtong na anak. Pero kailangan, para makamtan natin itong tinatawag na buhay na walang hanggan, kailangan sumampalataya tayo sa ating Panginoon. Kapatid, ikaw ba nakakasiguro ka na talaga na ikaw may buhay na walang hanggan? Ito po yung katotohanan na dapat tanggapin po natin. At ang nagkakaroon lang ng buhay na walang hanggan, yung sino lamang sumampalataya sa ating Panginoon. Kaya kapatid, ikaw ay anyayahan ko sa pamamagitan ng isang pagtatalaga o pagbibigay ng buhay, pagsampalataya sa ating Panginoon. Tako'y mananalangin at gawin mo na sarili mo panalangin ito. Again, hindi yung kung anong sinabi ko magliligtas, kundi kung ano yung pananalig mo, pananampalataya mo sa ating Panginoon. Mangunguna lang ako, mananalangin ako, angkinin mo to, nagawin mo, na sarili mo panalangin ang panalangin ito. By faith, maniwala ka na kaya kang iligtas ng ating Panginoon. Tayo pumikit, tayo manalangin. O Panginoong Hesus, maraming salamat sa iyong mga salita na inihayag mo sa amin sa gabing ito. Panginoon, salamat dahil ang kaligtasan ay inihayag mo sa pamamagitan ng pagtitipon namin sa gabing ito. Sa online na ito, ang inyong kapangyarihan ay makakagawa, walang kayang pumigil ng iyong kapangyarihan. Kaya sa mga oras ito, Panginoon, ako po'y sumasampalataya at nananalig na ikaw lamang ang tanging pag-asa ko. Tinatanggap po kita at ako'y sumasampalataya na ikaw ang kayang magbigay sa akin ng buhay na walang hanggan. Patawarin po ninyo ako sa lahat ng aking mga kasalanan. Opo, Panginoon. Kapatid, kung ginawa mo itong panalangin ito, tayo ituturing na anak ng Diyos. At dahil anak ng Diyos, pwede tayong tumawag sa ating Ama na nasa langit, humingi sa pagkakataong ito. Kaya kapatid, bilang itinuturing na anak ng Diyos at inaangkin mo na ito dahil ginawa mo ito by faith, kung ikaw man sa mga oras na ito ay merong kahilingan ng kagalingang pisikal, sabihin mo sa Kanya ngayon. Sabihin mo sa Kanya, Tay, Ama, bigyan niyo po ako ng kagalingan. Sige, sabihin mo kapatid. Sinabi ng salita ng Diyos, ang sino mang sumampalataya at manalig sa ating Panginoong Hesus ay ituturing na anak ng Diyos. Kung ginawa mo ito, ikaw ay anak ng Diyos, pwede tayong humingi ng kagalingan. Sige, sabihin mo sa Kanya. Opo, Panginoon. Naririnig po ninyo, Panginoon. Alam niyo po. Yes, hallelujah. Bigyan ng Lord ang kagalingan sa iyo, kapatid. Bigay sa iyo, Lord. Meron kang problema, emotionally, sa iyong asawa, sa iyong anak, sa iyong magulang, sa iyong kapatid, kasama sa bahay, kasama sa trabaho, o maaaring sa eskwela, sa komunidad natin ginagalawan. Gusto ng Diyos magkaroon po tayo
ng totoo na pagpapatawad at paghingi ng tawad. Bigyan tayo ng Lord ng boldness humingi ng tawad. Opo, Panginoon. Kasi ang ating Panginoon mismo, pinatawad niya ang lahat ng mga tao kahit hindi pa humingi ng tawad. Hallelujah. Sige, sabihin mo. Sabihin mo sa ating Panginoon na tulungan ka na matuto magpatawad at matuto rin humingi ng tawad. Hallelujah. Hallelujah. Kaya na rin, may mga bagay na humahadlang para totoong makasamba ka, makalapit ka sa ating Panginoon, putulin natin sa pangalan ng ating Panginoon Jesus. Idolatry, witchcraft, horoscope, pangkukulam, anumang bagay na inuuna natin kaysa sa Panginoon, hindi gusto ng ating Panginoon yan. Gusto ng Lord, siya ang number one sa buhay natin. In Jesus' name, alisin itong mga bagay na ito. Alisin, in Jesus' name. Financially, nahihirapan ka sa mga panahon ito, hindi design ng Lord yan sa kanyang mga anak. Tulungan ka ng Diyos na magkaroon ng trabaho. Tulungan ka ng Lord na magkaroon ka ng kalakasang pisikal para magawa mo yung mga bagay, katalinuhan, para makapagtrabaho ka ng maayos. Matuto rin tayo. Tulungan tayo ng Lord kung paano natin maging good steward tayo doon sa mga resources o mga pagpapala na binigay niya sa atin. In Jesus' name. In Jesus' name. Kayo na rin, sa aking kapatid na may mga pagdiriwang ng kailang kaarawan sa araw na ito, anniversary, congratulations. Dahil kasi si Lord, ang ginawa nating Lord, Panginoon ng ating buhay, kaya siya ang magiging sentro, kaya yung birthday, kaarawan natin, palaging dudugtungan ng Lord yan. Kasi gagamitin niya tayo, na daluyan ng pagpapala. Maging pagsasama ng mag-asawa, maging daluyan tayo ng pagpapala. Panginoon, sa mga oras ito, tinataas din po namin ang aming bansa. Wala kami may pagmamalaki, wala kami may pagmamayabang, lalo na ang aming bansa ay talagang gustong angkinin ng ibang bansa. Pero salamat, Panginoon, dahil nandiyan ka. Wala man kami mga matatawag na sophisticated na mga armas, mga maraming sundalo, pero nandiyan ka po, Lord. Pwede mong utusan ang iyong mga anghel na magbantay para sa aming bansa. Lalo-lalo na pinangangalandakan namin na ang Pilipinas, ikaw nagmamayari ito, Christian country dito sa Asia. Kaya Lord, sa iyo kami sumasampalatay at nananalig na kaya mong ibigay ang pinakamatinding protection. Yes, Lord. Hindi yan sa paramihan ng mga armas, paramihan ng mga sundalo, kundi paramihan ng mga mananampalataya na mananalig po sa iyo. Yes, Lord Jesus. Yes, Lord. Yes, Lord. Hallelujah. Kaya na rin, Panginoon, tinataas po namin ang mga pinuno ng aming bansa, magmula sa aming presidente hanggang sa pinakamababang nanunungkulan, national man o lokal, na huwag silang magamit, lalong-lalo na doon sa mga lumalabas ngayon ng mga balita na nababayaran, nabibigyan ng pera at hindi nagagawa yung tungkulin nila. Yes, Jesus. Tulungan niyo po, magkaroon po ng banal na takot, magmula sa aming presidente hanggang sa pinakamababang nanunungkulan. Gayun na rin po mga sundalo, mga pulis, tunay na magampanan nila kinatungkulin, lalo yung sinumpaan nila na maglilingkod sila para sa bayan. Pero Lord, gawin nila ito, i-dedicate nila para po sa inyo. Para sa inyo. Parang bansang Pilipinas ang may preserve para po sa inyo. Salamat po ng marami. Salamat po ng marami. Muli, Panginoon, inaangkin namin na ikaw patuloy na mag-iingat, maggagabay sa iyong mga anak. Kaya ngayon palang, Panginoon, itong aming mga panalangin, inaangkin namin na gagawin mo, sapagkat ito po ay inaangkin namin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Lahat po tayo magsabi ng Amen. Muli, ito pong inyong lingkod, Pastor Romy Olaso nagsasabi, kung meron kayong mga katanungan patungkol po sa ginagawa nating pag-aaral, huwag po kayong mag-atubili na kami po ay i-PM, dahil nandyan po, lalabas po dyan. Willing na willing po kami na sagutin ang inyong mga inquiry.
willing na willing din kami kayo panalang. Kung may mga prayer request kayo, sabihin po ninyo. Isasama po namin. Ipapanalangin po namin yan. Dahil gustong-gusto namin na maranasan nyo ang kapangyarihan o ang himala ng ating Panginoon. At kayo po ay welcome. Pakiusap din po doon sa mga nakapagbigay po ng prayer request at dininig ng ating Panginoon ang inyong mga panalangin. Please, i-PM din po ninyo kami. Dahil ito po ay isang kagalakan, kasiyahan sa amin at encouragement para magpatuloy po sa gawain. Muli, ito po ang inyong lingkod, Pastor Romy Ulaso ng Pateros Evangelical Church, nagsasabi, pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Magandang gabi po sa ating lahat.